Ang luma nilang bahay. Ikatatlong kabanata. 3 araw matapos mawala sina Ira, Paul at Melvin, may isang investigador na dumating, si Mang Elmo. Dating pulis, ngayoy paranormal researcher na. Pinadala raw siya ng isang TV show na nag-iimbestiga ng kababalaghan. Sa unang gabi pa lang niya sa bahay, nakaramdam na siya ng kakaiba. Habang pinapakinggan niya ang lumang cassette recorder, bigla raw itong tumugtog kahit walang tape. Tulong! Tulong! Kami rito! Mahinang boses ng mga bata, babae, lalaki, parang pinaghalo. Nang sumilip siya sa salamin sa sala, nakita niyang may mga taong nakapila sa hagdan. Pero paglingon niya, wala namang tao roon. Pinagpatuloy ni Mang Elmo ang pag-iimbestiga. Binuksan niya ang lumang bodega sa likod bahay. Amoy luma, amoy nabubulok. Sa loob, may isang malaking salamin. May basag sa gitna at sa ilalim nito, isang sulat. May nakasulat sa papel, sulat kamay at parang minadali. Ang bahay na to ay hindi basta tirahan. Ito ay bitag. Lahat ng lumabas sa salamin ay hindi na makakabalik sa tunay na mundo. Habang binabasa niya ang sulat, biglang sumigaw ang salamin. Hindi tunog normal, kundi boses ng libu-libong kaluluwa na gustong kumawala. Tumakbo si Mang Elmo palabas. Pero bago siya makarating sa pintuan, may humawak sa paa niya. Isang kamay na wala ng laman kundi buto. Hinila siya pabalik. Ang huling footage mula sa kanyang bodycam ay ang madilim na hagdanan. Unti-unting lumiliit, parang hinihigop ng bahay. Kinabukasan, nag-update ulit ang YouTube channel ni Carlo. May bagong banner na larawan ng bahay. At sa bintana, may 7 muka. 7 nawawala, 7 kaluluwa at sa ilalim ng banner, may bagong mensahe. Sino ang susunod?